Alam mo, Carla, ito dalawa. Hindi ka pa pinapanganak. Para lang alam ng Hindi ka mga pa bagay. pinapanganak. Para lang alam ng mga bagay. Oo, kanina, nasa trailer naman yung sinasabi, katarungan, katotohan. Ngiti ng ngiti ka rin si Cesar, nagsasalita si Carla, napapangiti ka sa mga sinasabi niya. Bakit? So there's so much truth about what she was saying. Totoo naman yun. Totoo yung sinasabi niya. And nakakatuwa yung ginawa siya. We say, at saka to fight for righteousness is what we need to do. We have to fight for righteousness. Kahit ano pang mangyari sa'yo. A very good example to that, yung si Charlie Kirk. Di ba? Polarizing din. Polarizing din, meron din mga ano. Yes, polarizing din yun, of course. But, siyempre, yun yung mga faith yun. Faith yun. But, of course, the righteousness, makukuha mo naman yan. Sa ating great God naman galing lahat siya. So, doon nagsimula. So, yun, I was smiling dahil at the same time, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So, dahil sa kanila natututo ako. I'm so happy to learn something. Bago yun sa akin. Si JM naman, anong reaction mo dun sa mga yung mga pag-usapan sa panahon ngayon? Opo, medyo nakaka-trigger na yung mga nangyayari sa bansa natin. Sabi ng paano ko yung sabihin ng masyado. And siguro, I'm hoping na sa pelikula po namin, may mensahe kaming may bigay at may mapulot din po yung audience natin with regards nga po sa nangyayari sa bansa natin. Follow-up ko na rin lang yung last question ko for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto niyong makulong? Makulong? No comment. Ako marami po. Pero more on para safe po tayo. Yung mga ano mag-answers yan. Yan po aking focus. Ako po, araw-araw po yan. Ako, napakadami po nagkalat. Of course, merong Animal Welfare Act. Alam po natin yan na may rights po ang animal. And hindi man po natin alam lahat, pero everyday meron din po injustice na nangyayari when it comes to animal welfare. So sana lahat po sila makulong. Sana lahat po sila magbayad ng multa. Minsan, pangit man po sabihin or isipin na kung paano po nila inabuso yung hayop, sana ganun din po yung mangyari sa kanila. Mga ganun pong bagay. So, marami po mga animal abusers. Sa politics ay, iba na lang po sasagot doon. Thank you. Yes, Cesar? Cesar to Cesar. Plans po for the movie. Kasi alam naman po natin limited lang po kapag sa Silag, Maynila. Pero very thankful na rin ang kasama po siya. Pero what's this para po sa wider audience po natin? Siyempre kasama sa plano na ma-stream din tayo eventually. And kung saan man makarating itong pelikula to, ipapaproduce lang natin sa akin, one step at a time. Silag Maynila muna tayo. And I'm hoping for the best para sa pelikula ng Celebrate. For the three actors po, right now po what happened in their country. Alam naman po natin din pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po as an individual, parang meron na rin po ba kayong realization of what happened in our country na may connection din po sa akin bilang individual citizen. Lalo na po you are working, magbabayad tayo ng taxes, something like that po. Tapos everything that we're buying, the groceries, the restaurant we're eating, meron pong kinakalto sa atin for the community. Ano po yung realization nito po for it? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience. Mas matagal una ako sa kanila, sa mga artista ito sa mundo ito, sa taksina, sa aking mga nasagap
natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Masasabi ko kabaitan. Alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra masama. Ang Pilipino, mabait kaya lang sumobra. Inano natin, kinonsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon ko if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag-upo sa kanila? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood din ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi ito hindi ito minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggalin pag sinabi mo sa huwag ka magpa. Lalo na ang mga mahihirap nasa probinsya, pag sinabi mo po ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Wow, pambiling bigas na to, at saka di ba? Of course, this voter is thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to Dapat mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na election talaga. Kasi we need at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So, but kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahilin itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Yeah. Agree po, it's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasi viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba. Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit pa paano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po sa mga younger pa na maging wiser po tayo, matuto po tayo. Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right. And mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po yung pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nasaan po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may mga dutla po talaga, wala na pong makakalusot at magkaroon po na ng pag-asa na mabawi po natin kung po yung nakuha sa atin. Ang hirap po sundan yung sinabi niya. Ang ganda po yung sinabi niya.
Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is punong-puno ng galit kahit sa makatumingin, kahit saan kayo pumunta. Nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope tayo. At sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil nga tama, debate na ito, ilang taon na nangyayari sa atin ito, ilang beses na tayo niloloko. Yun lang po ang aking prayer na makita natin yung hope and masolusyon na natin itong problema ng bayan natin.